Hello po sa inyong lahat, mga kapatid kong nasa kanilang tahanan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos sa araw na ito para sa ating lahat ay sumayin niyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, basahin mo muna natin ang ating pong Bible verse sa araw na ito. Sa Psalms 86 verse 9 to 12. All nations whom you have made shall come and worship before you, O Lord, and shall glorify your name. Sa verse 10, for you are great and do wondrous things, you alone, God. Sa verse 11 po, teach me your way, O Lord, I will walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Sa verse 12, I will praise you, O Lord, my God, with all my heart, and I will glorify your name forevermore. Amen? Purihin po natin ating Panginoon Diyos sa talatang binasa po natin. Ang lahat daw po ng bansa ay magpuri sa ating Diyos. Bakit? Dahil siya po ang nakakaalam ng lahat. Sa ganitong sitwasyon po, kailangan natin lugurin ang ating Panginoon. At sa paano po natin malulugod ang ating Diyos kung di tayo magpapaturo sa Kanya. At kung tayo ay nanonood sa ganitong gawain, ay makapakinig po tayo ng katuruan galing po sa ating Panginoon. Nang sa ganon, pag nagpupuri na tayo sa ating Diyos, ay hindi mawawala ito at ito'y mananatili. Samantala po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Ipikit po natin ating mga mata. Dakilang Ama, maraming salamat po sapagkat sa ganitong pagkakataon, nagbibigay ka palagi ng lakas po para sa amin. Katalinuhan, kung ano po ang tamang bagay na dapat po namin gawin. Dapat po kami ay mag-worship sa iyo sapagkat dito sa aming mga puso't kaisipan ang pagnanasa na magpaturo sa iyo, Ama. Kaya po sa oras na ito, hinihiling namin na igawad mo po ang iyong basbas at pagpalain mo po kaming lahat. At gawin mo pong kaming karapat-dapat o katanggap-tanggap sa iyong harapan. Ipagpatawad mo rin po ang aming pagkukulang, pagkakamali, kahinaan o kaya'y kasalanan. Alam namin ikaw ay sakdal banal, Panginoon. Kaya linisin mo po kami. Gawin mo pong pagpapala ang aming beloved Pastor Danny sa lahat po ng kanyang sasabihin. Ay sa iyo lamang po manggaling ang kanyang katalinuhan. Ang kalooban mo lamang po ang kanyang masabi po, Panginoon. Muli po, Ama, basbasan mo po ang aming puso't kaisipan upang matanggap po namin ang iyong salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. In Jesus' name, Amen. Christ alone. All His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll,
soul. In Christ alone, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the throne. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the night. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the night. I will be still, know you are God. Okay, isang magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga sumusubaybay dito po sa To God Be the Glory Extension Church dito sa may Adlia Kingdom of Bahrain. Welcome po sa inyo at nawa ang ating pong mensaheng ibibigay mula sa ating Diyos ay magdulot po ng kalakasan, magdulot po ng pag-asa, magdulot po ng kasiglahan po sa lahat po ng mga taong sabihin na natin na sa gitna po ng kinakatakutan nila sa buhay, kung saan ay talagang na siyang nagbibigay sa atin upang tayo po ay hindi makagalaw. So, bago natin talakayan ang mga ito, yumuko muna po tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Diyos amang banal na nasa langit, purihin ka, sambahin ka ng lahat ng tao sa mundong ito. At una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpapasakop po sa iyong dakilang kapangyarihan, Ama. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga kasalanan, maliit man o malaki, sinasadya man o hindi, Panginoon, ay naway pagindapatin mo kami sa mga oras na ito upang kami po ay maging karapat-dapat po sa pakikinig ninyo pong salita. Yung tamang salita po, Panginoon, ang iyong pong ilabas sa aking mga bibig at kayo po makita, Panginoon, at hindi ako, kundi yung pong wisdom and knowledge, Lord, ang iyong pong pag-ibig, ang iyong pong pangunawa sa lahat po ng mga tao narito, Lord, na makikinig po ng iyong pong mensahe. Maraming pong salamat muli at naway gabayan mo ako magmula umpisa hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon. Sa iyo lamang po namin binabalik ang kapurihan sa nag-iisang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And everybody say amen and amen. Okay, God bless po sa inyo lahat. Una sa lahat ay sa Diyos po ang kapurihan. Now, alam ko, hindi na po lingid sa inyong kaalaman na tayo po ngayon ay patuloy pa rin pong nakikibaka o patuloy pa rin po dito sa tinatawag na worldwide pandemic na kung saan ay COVID-19 po. At hindi na po kaila sa inyo rin po na marami po ngayon ang mga bansang apektado po ng COVID na ito. Apektado po hindi lamang po sa karamdaman, sa kalusugan, kundi apektado rin po pagdating rin po sa tinatawag na economic crisis. Maraming bansa ngayon ang bagsak ang kanila pong ekonomiya. Kaya nga, kung ating pong pagmamasdan, ang isa lamang pong pinaka-result nito, lahat po ng tao ngayon ay nandoon po sa tinatawag na stage na kung saan ay meron pong fear ng bawat isa po. Pag sinabing fear, it is the worst negative emotion of a man. Fear almost and always results or lead to loneliness, restlessness, discouragement, and unproductivity. Kaya nga sinabi rito mga kapatid sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and
a sound mind. Ito sinabi po ni Pablo po. Ang Diyos po natin kailanman hindi nagbigay o naglagay ng takot po sa ating mga puso. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng kumbaga pag-asa daw po o power o kapayapaan po sa atin. At hindi niya binigyan tayo ng spirit of fear. Sapagkat gusto ng Diyos, lahat po ng anak ng Diyos o lahat ng taong nilalang ng ating Panginoon ay maging fearless. Fearless or walang kinatatakutan po. At yan po ngayon ang ating pong pag-uusapan ngayon. Itong ang pamagat ng ating tatalakay ngayon. Yung walang kinatatakutan o sa English po ay fearless. Now, ang tanong, bakit maging fearless? Sa gitna na meron tayong pandemya, sa kabila na meron tayong crisis na kinakaharap, bakit ito ang gustong mangyari ng Lord sa lahat ng mga anak ng Diyos at maging sa mga nakikinig ngayon sa television na ito o sa programang ito, gusto ng Lord na maging fearless ka. Gusto ng Lord na wala kang kinatatakutan. Now, alam nyo, may good example dito po. Si Daniel chapter 6 verse 1 to 3. Ito sinabi po ng Bible. It pleased Darius o King Darius to set over the kingdom of 120 satraps to be over the whole kingdom. Na kung saan ay tinalaga daw po itong si Daniel ng Haring Darius po mga kapatid. In verse 2, and over these 3 governors whom Daniel was one, that the satraps might give account to them so that the king would suffer no loss. So verse 3 mga kapatid, ito sinabi, then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him, and the king gave him thought to setting him over the whole realm. So sa madaling sabi po, ito pong si Daniel po ay tinalaga po ng hari noong time na yon na maging governors of all governors, maging satraps po. Pag sinabing satraps, ito po yung mga local na kung tawagin sa atin mga barangay o mga mayors o mga councilors mga kapatid. Pag sinabi naman pong governors sa panahon po natin ngayon, si Daniel po ay naging governors of all governors. Ibig sabihin po niyan, siya po naging pinaka-prime minister na equivalent sa pagiging presidente po ng isang bansa. Ginawa siyang presidente sapagkat nandoon po yung kanyang excellent spirit daw po. He was assigned as a leader above all governors and satraps and even to the local rulers. But they all despise of it in their hearts. So sa madaling sabi po, yung mga ibang governors, yung 2 governors na kasama niyang tinalaga ng hari po, ay nainggit o nagalit sa kanya. Dinispise siya sapagkat itong kanilang katwiran. Bakit nagalit kay Daniel mga kapatid? Anong dahilan? Now sa Daniel chapter 6 verse 6 to 7, so these governors and satraps thronged before the king and said thus to him, King Darius, live forever. Verse 7, all the governors of the kingdom and administrators and satraps, the counselors and advisors have consulted together, established a royal statute, and to make a firm decree. No, next, ano pa sinabi? That whoever petitions any god or man for 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions. So sa madaling sabi po, they were able to convince the king at that time sapagkat nandun galit sila, sapagkat iniisip nila na itong si Daniel ay hindi talaga locally doon sa bansa na yon. Isa po itong sabihin natin captives mula doon sa bayan ng Juda ng Israel, dinala lang doon sa kumbaga dayuhan. Sa madaling sabi po, strangers ka lang, bakit ikaw magiging prime minister namin? Bakit kami susunod sa iyo? Although na ikaw tinalaga ng hari. So hinahanapan ng butas ito pong si Daniel sa madaling sabi po. But in Daniel chapter 6 verse 10, ito nangyari po mga kapatid. Now then Daniel knew that the writing was signed. He went home and in his upper room, sa taas ng kanyang tinitirhan o kanyang kwarto mga kapatid, with his windows open towards Jerusalem, ano nangyari? He knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God as was his custom since early days. So sa madaling sabi po, alam ni Daniel na napirmahan na yung royal decree na bawal nang sumamba, bawal manalangin sa ibang Diyos o sa tao, maliban daw dun sa hari lamang po mga kapatid. Ito po ay naging batas. Pag sinabing batas po sa time na yon mga kapatid, pag sinabing batas ng hari, ang utos ng hari kailanman ay hindi mababali. So dyan po nagsimula yung salita niyan. Ang utos ng hari kailanman ay hindi na daw po pwedeng bawiin, hindi na pwedeng baliin, hindi na pwedeng i-revert pa mga kapatid. So hindi na po ito
ito pwedeng i-alter. So ito yung batas noon mga kapatid, na bawal daw pong sumamba o mag-kneel down sa kahit na kanino, maliban sa hari lang daw po mga kapatid. Now, this how brave Daniel is. Sa madaling sabi po, sa kabila o in spite na alam niyang pinagbawal na, ginawa pa rin ni Daniel ay nanalangin pa rin po siya. At hindi lang once, kundi 3 times siyang nanalangin sa harapan po ng kanyang pintuan na nakaharap din po dun sa bayang Israel mga kapatid. So dito po pinapakita po mga kapatid kung gaano katapang itong si Daniel. Yung kanyang, sa madaling sabi po, yung kanyang eagerness, yung kanyang pagiging faithful sa ating Panginoon ay hindi po naapektuhan nung time na yun na may situations na gano'n na ipinag-uutos na bawal pong manalangin. Now, ano naging resulta ng kanyang pagiging matapang mga kapatid? Result mga kapatid, chapter 6 ng Daniel 11 and 16. And this man assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. Walang may butas kay Daniel, kaya ang ginawa nila, alam nilang religiosity si Daniel, pero may nagpipray. Yun ang ginawa nilang pambutas ngayon sa kanya. At nung makita nila na nagpipray ngayon, ito si Daniel, yun ngayon kanilang ginawa mga kapatid. Nagsumbong sila dun sa hari mga kapatid, lumapit sila sa hari at sinabi nila na itong si Daniel po, they went before the king and spoke concerning the king's decree. Have you not signed a decree that every man who petitions any god or man within 30 days, except you, O king, shall be cast into the den of lions? Hindi ba may pinirmahan ka, hindi ba meron kang isinabatas, mahal na hari, na ang sino man pong yumuyukod sa kahit na kanino at sa Diyos o sa tao man, maliban sa inyo, mahal na hari, ay pwede pong ihulog, itapon doon po sa lungga ng mga leon po, mga kapatid. Ang sabi rito, the king answered and said, that thing is true. Tama ang sinabi nyo. According to the law of Medes and Persians, which does not alter. Hindi pwedeng baliin na. Pag sinabing utos, yan ay utos. Pag sinabing royal decree, yan po ay kailangan pong isakatuparan po mga kapatid. Now, ano sabi pa? Next verse 13. So they answered and said before the king that Daniel, who is one of the captives from Judah, does not show due regard for you. Hindi kanya nirespeto at hindi niya sinunod ang iyong batas. Sa halip, mahal na hari, siya po ay nanalangin pa hindi lang once, kundi 3 times. Nung isinain mo na, nung pinirma mo na yung decree, siya po ay nanalangin at the same time, nanalangin po. Ibig sabihin nun, binabaliwala kayong mahal na hari. O king of the decree that you have signed, but makes his petition 3 times in a day. Nagpray siya 3 times in a day. Take note. And the king, when he heard these words, was greatly displeased. Nalungkot po siya mga kapatid sa kanyang ginawa sapagkat naisip niya na yung kanyang pinirmahan pala ay maapektuhan itong si Daniel na kung saan ay kanyang itinalaga na maging prime minister at that time mga kapatid. And set his heart on Daniel to deliver him and labored till the going down of the sun to deliver him. So ibig sabihin, nag-iisip ngayon, paano niya ililigtas si Daniel mga kapatid doon sa kanyang sarili mismong pinirmahang decree mga kapatid. Gusto niyang i-save si Daniel pero wala siyang magawa. Siya mismong hari na nag-utos nito ay hindi niya pwedeng bawiin yung kanyang inutos mga kapatid. So ibig sabihin dito mga kapatid, sumunod na verse, ano nangyari kay Daniel? Now then, next. Now then this man approached the king and said to King, Know, O king, that it is the law of Medes and Persians, that no decree or statute which the king establishes may be changed. Ang utos ng hari, hindi kailanman, hindi pwedeng bawiin, hindi pwedeng baguhin. So sa madaling sabi po, na-trap din ngayon itong hari mga kapatid. Hindi niya pwedeng i-atras, hindi niya pwedeng bawiin, hindi niya pwedeng i-alter yung kanyang inutos mga kapatid. So sa diretsong salita, yung kanyang itinalagang prime minister po ay no choice siya kundi isagawa yung batas na yon mga kapatid. So the king gave the command and they brought Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke saying to Daniel, Your God, whom you serve continually, He will deliver you. He will deliver you. Ibig sabihin, nagtitiwala din itong haring ito at naniniwala kay Daniel na walang mangyayari sa kanya. At andun po mga kapatid, concern itong hari na ito sa kanya. Na sa madaling sabi po, ito po si Daniel without any complaint, without any murmuring, without any fear, or resistance mga kapatid. He allowed himself to be thrown into the lion's den. Hindi siya pumalag mga kapatid sa diretsong salita.
God wants us all to be like Daniel. Yan ang gusto mangyari ng Lord, na maging katulad tayo ni Daniel, na kahit anong sitwasyon na nangyayari sa paligid natin, kahit may pandemya man o wala, mga kapatid, dapat wala tayong murmuring, wala tayong reklamo, wala tayong complain. Yan ang gusto ng Lord. At higit sa lahat, wala dapat tayong takot sa puso, mga kapatid. God wants us to be like Daniel. Why? Because Daniel was fearlessly facing any negative situation at that time. Wala siyang kinatatakutan kahit alam niya nung una pa man, bago siya mag-pray, mga kapatid, na ang kanyang magiging hatol ay kamatayan po, ihuhulog sa balon ng punong-puno po ng leon, mga kapatid. Hindi pa rin siya natakot, mga kapatid, at patuloy pa rin po siyang naglingkod, patuloy pa rin siya nanalangin sa ating Panginoon. Hindi lang once, kundi 3 times siya nagpray sa ating Panginoon. In such a way that we do not fear any threat. Yan din ang gusto ng Lord sa atin. Wala tayo dapat kinatatakutan kahit mayroong panganib na nakabanta sa atin. Whether they pose danger in finances, whether it poses danger in our health, in our emotion, and even if it take form of in any works of the devil, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na meron tayong takot. Sa madaling sabi po, mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan, ang Bible po, madalas ko sinasabi yan, may sinulat ang ating Panginoon sa Bible, kung ating pag-aaralan, according sa mga Bible scholar, binanggit ng Lord na maging fearless po tayo. Huwag tayong matakot. Maging fearless tayo. Huwag tayong matakot. 365 days, 365 times, equivalent to 365 days sa loob ng isang taon. Meron tayong 365 days na ibig sabihin dito, araw-araw, pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayong matakot kahit ano mangyari, kahit ano sitwasyon mo, kahit nasang kalugar, mga kapatid, huwag kang matakot. Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Nor in calamities, nor in war or economic crisis, huwag dapat tayong matakot at huwag tayong mabahala. So we must be fearless like Daniel, even in front of the literal lion. Katulad ni Daniel, mga kapatid, inihulog na siya doon sa balon, mga kapatid, hindi pa rin siya natakot, hindi siya umatras. Now, ang tanong, what are the secret of Daniel o secrets of Daniel? Ano-ano ang kanyang mga sikreto? Ano-ano ang kanyang mga ingredients? Bakit hindi siya natatakot, mga kapatid? Ano ang kanyang dahilan? Una, sa Daniel chapter 2 verse 28. Na ito sinabi, mga kapatid. Daniel chapter 2 verse 28. But there is a God in heaven. Una, alam niya, kaya wala siyang takot, mga kapatid. Alam niya at naniniwala siyang may isang Diyos sa langit na nakakaalam o nakakakita na lahat ng mga nangyayari. Yun ang kanyang paniniwala. Daniel strongly believed that there is a real God in heaven na nakikita yung lahat ng mga nangyayari sa mundong ito. Kaya ganung katapang po si Daniel, mga kapatid. Now, sa madaling sabi po, naging fearless siya sapagkat nandun po yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, mga kapatid. Ano pa sinabi, mga kapatid? Next, diretso natin. Daniel chapter 2 verse 28. But there is a God in heaven who reveals secrets, and He has made known to King Nebuchadnezzar what will be the latter days. Alam niya, pag sinabing Diyos, ang Diyos ay nakakabatid na lahat ng bagay. He was certain that God knows and sees what is happening in man's life. Alam ni Daniel yan, na kung ano nangyayari sa buhay po natin, alam ni Daniel. Kung ano nangyayari sa iyo noong nakaraan, kung ano nangyayari sa iyo sa darating na kasalukuyan, o mag-isasalukuyan, o darating na panahon, alam ng Diyos yan. And those who are, these are the two, sabi natin, reasons kung bakit po siya po ay fearless. Una, alam niyang may Diyos. Pangalawa, alam niya itong Diyos na to, alam niya kung ano yung nakaraan mo, kung ano yung hinaharap, at magiging future mo. Alam ng Diyos, at yun po ang tinatayuan po ni Daniel at that time. Kaya po siya fearless, mga kapatid. Hindi siya natatakot. Second, in Daniel chapter 6 verse 22, my God sent His angel and shut the lion's mouth so that they have not hurt me because I was found innocent before Him. Yan po, isa sa dahilan, mga kapatid. Alam niya, sa sarili niya, he was found innocent before God. Wala siyang ginagawang mali, sa madaling sabi po, mga kapatid. That is the power of innocence. Yan po ang ibig sabihin dito, mga kapatid, kaya siya naging fearless. Pangalawang rason, nasa kanya yung power of innocence. Wala siyang ginagawang masama sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos o sa mata ng tao. Even though na binayolate niya itong man's law, he was found innocent before God and man. And because he knew what? He knew the law of God is above all laws. Alam niya, yung batas ng Diyos ay higit na mas malakas o mas matindi kaysa doon sa batas ng tao po. So once you are proven to be innocent before God and man,
you can move, or God can move His power for you, mga kapatid. He can move for you. Why? Bakit makakakilos ang Diyos pag ikaw po ay naniniwala sa Kanya, fearless ka, wala kang takot, mga kapatid, at ikaw ay inosente ka, mga kapatid. Now, no one can point a finger at you. Sa madaling sabi po, pag ikaw po inosente, walang pwedeng ang tawag doon, makapagturo ng daliri sa inyo, mga kapatid, o makapagbintang sa inyo, o may bubuta sa inyo. Walang may bubuta sa iyo. Why? Sapagkat inosente ka nga eh. Wala kang ginagawang masama. Yan nangyari dito kay Daniel, hinahanapan nila na ito ba'y corrupt, ito ba'y isang sinungaling, ito ba'y hindi maganda magtrabaho. Wala silang may butas. Sila mismo nagsabi. Ano sinabi, mga kapatid? Sa John chapter 14 verse 27, "Now peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid." Ang kapayapaang nagmumula sa Diyos ang ibibigay ko sa iyo. Hindi kapayapaang mula sa mundong ito. Sapagkat alam ng Diyos na ang kapayapaang meron din sa mundong ito ay pansamantala lang. Pero yung kapayapaang mula sa Diyos, mga kapatid, yun ang gusto ng Lord na ma-obtain sa natin. Ma-obtain natin, makuha natin. And not only that, but in 2 Peter chapter 3 verse 10, ito sinabi pa, mga kapatid, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens will pass away with a great noise, and the elements will melt with fervent heat. Both the earth and the works that are in it will be burned up." Ano ibig sabihin dito? Ito po yung katapusan ng mundo. May nagsasabi, bakit nga natataranta? Hindi pa naman katapusan ng mundo. So, sa madaling sabi po, may karapatan ka na mataranta kapag ikaw po ay nasa huling araw na ng mundong ito. Pag ito'y gugunawin na ika nga. Pero sabi ni Peter, mga kapatid, Peter speaks about the end of the world. Take note, end of the world. Katapusan na ng mundo. Katapusan na lahat na meron sa mundong ito, mga kapatid. So, ano sinabi ni Peter, mga kapatid? 2 Peter chapter 3, verse 14. "Therefore, beloved, mga minamahal kong mga kapwa mananampalataya, mga minamahal kong anak ng Diyos, looking forward to these things," abangan nyo na ito, talaga ito mangyayari. "Be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless." Yun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Ang gusto po ni Peter, sa kabila na ito'y katapusan na ng mundo, sa kabila na may pandemya tayo, mga kapatid, ang gusto mangyari ni Peter sa atin ay maging payapa pa rin po tayo. Alam niyo si Peter, kilala ko si Peter, sinabi sa Bible po, mga kapatid, kasama niya ang ating Panginoon. Nandun sila sa bangka. Noong una, mga kapatid, walang kapayapaan sa kanya. Taranta siya. Aligaga siya, mga kapatid, sapagkat nakita niya ang lalaki ng alon po, mga kapatid. Ang lakas ng hangin, ang dami pong tubig, umuulan, mga kapatid. Yung alon pumapasok sa kanilang bangka, tabo para lumabas yung tubig sa bangka nila. Pero walang nangyayari po, mga kapatid. Unti-unti sila lumulubog. Kaya napilitan siyang gisingin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon at that time, take note, sa gitna ng bagyo, ang Lord tulog na tulog po, mga kapatid. Nasa Diyos, na kay Kristo, ang kapayapaan ng Diyos, mga kapatid. So, ibig sabihin dito, mga kapatid, sa gitna ng calamities, ang Lord tulog. Ang Lord natutulog. Kaya nung ginising ni Peter, Panginoon, hindi ka ba nag-aalala, lulubog tayo? Hindi ka ba nag-aalala, malulunod tayo? Hindi ka ba nag-aalala, mamamatay tayo? Hindi ka ba nag-aalala, may pandemya ngayon? Hindi ka ba nag-aalala, may COVID ngayon? Hindi ka ba nag-aalala, economic crisis ngayon? Hindi ka ba nag-aalala, marami ngayong bagsak ang kumpanya, mababankrupt na? Hindi ka ba nag-aalala? Pero sumagot ang ating Panginoon, mga kapatid, tumayo siya. At hindi nataranta ang ating Panginoon. Hindi sinabi sa Bible po nataranta ang ating Panginoon. Hindi sinabi sa Bible po, mga kapatid, ang Diyos po ay natakot o naging fear, naging at punong-puno ng takot sa puso niya. Hindi po. Tumayo ang ating Panginoon at pumaroon siya sa unahan ng bangka. Payapang-payapa po ang ating Panginoon. At nung kinausap niyang hangin, pumayapa ka. Yung payapa na nasa kanya, pinalabas ng ating Panginoon. Kaya yung hangin po, yung bagyo na yun at that time, ay pumayapa po. Why? Kasi yung nag-uutos, may kapayapaan din po, mga kapatid. At fearless, hindi natatakot ang ating Panginoon. Kaya nakita ni Peter yon. Kaya nga dito sa 2 Peter chapter 3 verse 14, na-realize niya na ang takot pala'y walang magagawa. Ang takot pala'y lalo ka lang magkakamali at lalo ka rin mapapahamak. Kaya nga pag may mga sunog, di ba? Sabi nga noon, huwag kayong magpapanik, huwag kayong matataranta kasi the moment na mataranta ka, the moment na magpanik ka, maaari kang malagay sa kamatayan o maaari kang mapiligro o maaari kang malagay sa danger. Yun po ibig sabihin nun. So ano ibig sabihin nila, mga kapatid? To top it all, gusto nila na maging payapa ka. Sa gitna na meron pong mga ganitong crisis, payapa ka pa rin. Why? Alam nyo, scientifically proven,
Ang isang taong payapa po, normal ang takbo ng kanyang presyo ng dugo, mga kapatid. At pag normal yan, nakakapag-isip na maayos po, mga kapatid. Yan po nangyayari sa mga taong payapa po, nakapag-iisip na maayos po, mga kapatid. Yan ang gusto ni Peter na nakita niya kay Jesus Christ, mga kapatid, to be found in peace. Sa gitna na may trahedya nangyayari, kailangan payapa pa rin po tayo, kalmante pa rin po tayo. Yan ang gusto mangyari po ng ating Panginoon. At yan din po nangyari kay Daniel po, mga kapatid. Alam niyang papatayin na siya, alam ihuhulog siya sa balong punong-puno na leon, pero payapa pa rin po siya, mga kapatid. Yan ang sumunod, mga kapatid, dito sa Luke chapter 18 verse 8. Ano pa sinabi po ng Bible? I tell you, that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? Yan ang tanong, mga kapatid. Ano ibig sabihin dito, mga kapatid? Nevertheless, the Son of Man will come. Will He really find faith on the earth? Pag ikaw po ay may takot, wala ang faith sa inyo. Pag ikaw ay natatakot, wala kapayapaan sa inyo. So, ibig sabihin nun, pag walang kapayapaan, wala kang faith. Ibig sabihin nun. Kaya ka may faith, mga kapatid, sa gitna ng calamities, kalmante ka pa rin pa ako si Daniel, mga kapatid, na lumalakad palapit pa ng balon, mga kapatid, na punong-puno na leon. Bakit ganun si Daniel? Dahil kasi nga, may pananampalataya si Daniel. Alam niya, meron siyang pananalig sa Diyos. Alam niya na ililigtas siya ng Diyos. At kahit hindi siya iligtas, hindi siya magpapatinag, mga kapatid. Hindi pa rin siya na matatakot, mga kapatid. At yun ang nangyari, mga kapatid. Yung kapayapaan na nasa kanya, pagpapakita po na meron kang pananalig sa Diyos na buhay. Kasi pag ikaw natataranta, ibig sabihin nun, wala kang tiwala sa Diyos. Wala kang tiwala sa ating Panginoon. Kaya nga ang ating Panginoon at that time, sa amin ganun, hindi nila masabi ng Lord sinasabi mo malulunod, kasama niyo ako Paano ka malulunod? At ba't ka natataranta? Di ba? Paganahin mo yung kapayapaan, paganahin mo yung faith mo, na merong kapayapaan sa puso mo. Ako na nagsasabi sa inyo, lahat ng merong calamity sa buhay ninyo ay kaya mong papayapain. That means, when you have peace, pag meron kang kapayapaan, isa lang po ibig sabihin yan. Ano ibig sabihin niya, mga kapatid? Philippians chapter 4, verse 7. Ito pa sinabi, mga kapatid. And the peace of God, which surpasses all understanding. Ayan na, sinabi ko sa inyo kanina. Scientifically, sabi nga nila, pag ikaw doon po'y payapa, nakakapag-isip ka na maayos. So pag nakakapag-isip ka na maayos, andun yung understanding, wisdom, pumapasok sa inyo, mga kapatid. Pag may kapayapaan ka mula sa Diyos, andun ang understanding mo, and will guard your hearts and minds through Jesus Christ, mga kapatid. So ibig sabihin nyo, pag ikaw po'y payapa ka, mga kapatid, pinapakita mo may tiwala ka sa Diyos, at higit sa lahat, malalaman mo yung mga bagay na dapat mong gawin sa gitna na ikaw ay payapa, sa gitna na may crisis na kinakaharap po tayong lahat, mga kapatid. Oh, everybody shout, praise the Lord. Alam ko, marami sa inyo ngayon, ang naguguluhan pa rin, ang natatakot pa rin, mga kapatid. So, sabi rito, mga kapatid, you will have a strong faith coming from the peace of God, and as a result of being innocent, the only means and the reasons why we became fearful is because of being guilty before God and men. Kaya ka lang natatakot kasi may ginawa kang mali may ginawa kang masama. Katulad sina Eva at Adan, mga kapatid. Nung sila po ay nasa Garden of Eden, ano nangyari sa kanila? Nagtago sila Nagtago sila. Bakit sila nagtago? Dahil alam nila, meron silang nilabag na utos ng ating Diyos na buhay. So, ibig sabihin nun, kaya ka natatakot siguro, may ginawa kang masama. May ginawa kang mali. Kaya hindi ka makatingin dun sa taong sa kaibigan mo dahil may ginawa kang masama sa kanya. Kaya pag nagsasalubong kayo, umiiwas ka dahil natatakot ka sa kanya. So ibig sabihin, kaya ka may takot, may ginawa kang mali. So ibig sabihin niya, pagpapakita na hindi ka inosente. Pero si Daniel, kaya siya matapang, alam niya, inosente siya. Wala siyang ginagawa. And it's because of being guilty ay wala sa kanya, mga kapatid, sa harapan ng ating Diyos na buhay. So guilt will destroy your faith and even your peace, your inner peace, mga kapatid. Wala kang kapayapaan. Kaya kita mo yung iba, nakakapag-commit ng krimen. Sabihin natin, nakagawa ng kasalanan sa kanya ng asawa, mga kapatid. Sabihin natin, nagkamali siya, naligaw siya ng landas, nangaliwa, o sabihin na natin, o kumanan pa, o kahit ano pa yung, mga kapatid. Pag uuwi na ng bahay, hindi niya alam kung ano sasabihin niya sa asawa niya. Takot na takot, mga kapatid. Ganun din ibang mga tao, mga kapatid, nakapatay ng tao, natatakot sila. Kumbaga, nagkakaroon ng trauma. So yan po, ang pagpapakita po talaga na talaga, nandun yung takot pag ikaw po ay hindi inosente. Kapag ikaw po ay may ginawang kasalanan, andun po yung guilty feelings po, mga kapatid. It will destroy your faith, ang sabi rito, mga kapatid. And that will result to cowardice.
Hindi ko alam, tinanong ko kanina kay Brother Justin, ano ba ang tamang pronunciation na ito? Sabi niya sa British, coward. Cowardice. Sa Amerika naman, coward. Hindi ko alam, basta yun na, basta may this. Okay. So because the peace of God will not rest upon guilty Christians. Take note, pag ikaw guilty, walang kapayapaan talaga sa inyo. Kaya nga sabi ng Lord walang pwedeng umarap sa ating Panginoon pag marumi ka. Pag ikaw po punong-puno ng spot, mga kapatid, ang gusto ng Lord, haharap tayo spotless sa Kanya. Ibig sabihin nun, maglinis ka, humingi ka ng kapatawaran para maging inosente ka. But if you are innocent, if you are found innocent, you are fearless. Wala kang kinatatakutan po, mga kapatid. Example, si Peter po, mga kapatid. Acts chapter 12, verse 5 to 6. Ano nangyari kay Peter? Okay now, alam na po natin kanina, sa bangka, kasama niya ang ating Panginoon. Siguro nung time na to, wala na ang ating Panginoon sa kanya. Nag-iisa na lang siya. Ano nangyari sa kanya? Peter was therefore kept in prison. Nakulong po si Peter. But constant prayer was offered to God for him by the church. May nagpe-pray sa kanya. Si Peter walang ginagawa. Nasa loob na ng bilangguan. Ano ginagawa ni Peter, mga kapatid? At that time, mga kapatid, na may nagpe-pray sa kanya, yung buong congregation nagpe-pray para sa kanya dahil nasa kulungan po siya. At siya po ay nahatulang kamatayan. Day after that, papatayin na siya, mga kapatid. Day after that, papatayin siya. Peter was about to be executed the other day, yet, ano sinabi rito, mga kapatid, sa verse 6, pakita nga natin, anong ginagawa ni Peter, alam niya siya papatayin na. And when Herod was about to bring him out that night, Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prisons. So sa madaling sabi po, mga kapatid, ito po si Peter po, bantay sarado. Nakatanikala siya, nakaposas po, mga kapatid. At siya po ay nakatulog, tulog na tulog pa raw po. Sabi rito, tulog na tulog, ang sarap ng tulog. Kumbaga nakita niyo siguro sa ating Panginoon, sa gitna ng ng kaguluhan, sa gitna ng crisis, ang ating Panginoon, alala ko sa bangka, natutulog lang pala payapang-payapa at nagkaroon ng miracle. Take note, pag may kapayapaan ka, you can perform miracle. Ang ginawa ng ating Panginoon, may kapayapaan siya, pinatigil niya. Payapa! Hangin, pumayapa ka! Paano papayapain nga pala ang isang calamity, no, kapag wala kang kapayapaan? Yun ang tanong, mga kapatid. Isa lang bagay, mga kapatid. Gusto mo pumayapa? Dapat pati ikaw, pakita mo, ikaw ay punong-puno rin ng kapayapaan. Kaya yun ang kanyang namana ngayon sa ating Panginoon. Namana ni Peter ng ating Lord at that time ay payapang-payapa. Kaya dito, mga kapatid, wala siyang pakialam. Sige, bukas papatayin ako. Walang problema. Basta ako matutulog ako. Dahil alam ko, wala akong ginawang masama sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Wala akong ginawang masama. Kahit mamatay ako, walang problema. Tulog na tulog ngayon si Peter, mga kapatid. At alam na po natin istorya. At that time, mga kapatid, kumbaga parang lang siya nananaginip, ay dumating na angel, bumukas ang kanyang gate, mga kapatid, na walang kanyang tanikala at pinalabas siya ng kulungan, mga kapatid, at that time. So ibig sabihin nun, nag-intervene ang ating Panginoon. Pagpayapa ka katulad ni Peter, pagpayapa ka katulad po ni Daniel, mga kapatid, nakakakilos na maigi po ang ating Diyos na buhay. Why? Pinakikita mong tiwala ka sa Diyos na buhay Pinakikita mo kaya kapayapa dahil alam mo, ang Diyos ang kikilos para sa inyo. So yan po, mga kapatid. And I hope sana nakukuha nyo message ng ating Panginoon. Sa gitna ng pandemic na nangyayari po ngayon, gusto lang ipaalam ng Lord sa atin na huwag kang matakot. Pumayapa ka lang at ipakita mo may tiwala ka sa ating Panginoon. At sabi rito, because Peter knew, he was innocent before God and man, and we know also, na kung gaano tayo, sabihin na natin, apektado nitong pandemyang ito. Pero sinabi rito, mga kapatid, isang good example, ang ating mahal na Pangulo, President Duterte, he know that when he speak, alam po natin kung gaano siya ka-bold magsalita, kung gaano siya sabihin natin, ka-brave kung kumilos, mga kapatid. Pag inutos niya talaga, mga kapatid. Ang tanong, bakit ganun katapang? Bakit hindi natatakot ito si Duterte? Bakit ganun siya ka-bold magsalita, mga kapatid? Bakit siya ganun katindi, mga kapatid? Iyon ang tanong. Sapagkat alam niya, he knows, na ang kanyang ginagawa po ay sa kapakanan po ng bayan at alam niya na inosente siya, mga kapatid. In performing his duties, in performing his responsibilities, in performing, sabihin natin, put into action the projects and systems and honor that he is clear of corruption. He is very, very clear, mga kapatid. Alam po natin yan, na hindi siya nasusuhulan din po, mga kapatid. In other words, walang maibubutas sa kanya. Alam niyo, pag ikaw ay payapa at may tiwala ka sa Diyos,
walang may bubutas sa inyo. Kahit pagbaligtarin niya, pag inosente ka, walang may bubutas sa inyo. So he is also brave, mga kapatid, na kahit patayin siya, na kahit mayroong umano sa kanya, hindi siya natatakot. Why? Kasi gusto niya mangyari, mga kapatid, ipakita niya na matapang siya sa paggawa ng kabutihan po, mga kapatid. And I hope sana maging katulad din tayo ng ating mahal na Pangulo na kung saan ay talagang pinapalaganap niya yung katotohanan din, mga kapatid, na tayo po'y dapat lumayo sa droga, lumayo sa mga ganito, na mga masamang bisyo, mga kapatid, at higit sa lahat sa corruption po, mga kapatid. Yan po ang isa sa pinakamatinding gusto mangyari din ng Lord. And I hope sana lahat po tayo punong-puno ng katapangan sa puso, mga kapatid, hindi lang ating mahal na Pangulo. Now, sabi rito, third reason, kung bakit dapat tayo maging matapang, katulad po ni Daniel, sabi rito, Daniel chapter 5, verse 5 to 8, in the same hour, the fingers of man's hand appeared and wrote opposite the lampstand of the plaster of the wall and the king's palace, and the king saw the part of the hand that wrote. Ibig sabihin dito, mga kapatid, ito pong hari, siguro nalimpungatan pa, tumayo ng gabi, ngayon nakita niya ngayon may kamay. May kamay ngayon sa pader na part lang ng kamay, mga kapatid. Nakita niya sumusulat sa wall, mga kapatid. May sinusulat sa pader. Ngayon, makita niyo nangatog ang kanyang tuhod, mga kapatid, hindi niya malam kung anong gagawin at hindi niya alam kung paano nangyayari yun, ano nangyayari. So, sa madaling sabi po, may sinulat itong kamay na ito, itong isang pares ng kamay na ito, may sinulat daw po. So then the king countenance changed, and his thoughts troubled him, so that the joints of his hips were loosened, and his knees knocked against each other. So, ibig sabihin, nangatog talaga siya. Nangatog siya. Dahil, kumbaga, parang miracle yun, nakita niya, may kamay na putol na kami na sumusulat sa pader, mga kapatid. So the king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, the soothsayers. The king spoke, saying to the wise men of Babylon, ano pa nangyari? Whoever reads this writing and tells me its interpretation shall be clothed with purple and have a chain of gold around his neck, and he shall be the third ruler in the kingdom. So sa madaling sabi po, nagkaroon po ngayon ng pagpupulong. Patawag ng meeting agad itong haring ito. Tinawagan niya lahat ng astrologers, lahat ng mga magicians, lahat ng mga soothsayers, mga manghuhula, lahat ng mga advisors sa kanyang kaharian at that time. Kasama na rin si Daniel doon. Sabi niya, ito magiging, ang sino man makapagbabasa ng nakasulat dito sa pader nito, nakita ko, may isang kamay na nagsulat dito. At pagkatapos hindi ko na nakita yung kamay. So madaling sabi po, kitang-kita, witness na witness ng hari, mga kapatid. Kaya lang, nung pinatawag itong mga wise men na ito ng hari, ni isa sa kanila, all the king's wise men came, but they could not read the writing or make known to the king its interpretation. So wala rin po makabasa, hindi nila maintindihan kung ano nakasulat, at hindi rin nila, sapagkat hindi nga nila naintindihan, hindi nila mabasa, so hindi nila ma-interpret ngayon sa kanilang hari, mga kapatid, at that time. So sa madaling sabi po, ito po yung pangatlong reason kung bakit po dapat hindi tayo natatakot. Now, sabi sa verse 16 to 17, talon tayo, then Daniel was brought in before the king. So ito na, pagkatapos ng mga astrologers, si Daniel na ngayon ang iniharap dito sa hari. So the king spoke and said to Daniel, are you the Daniel who is one of the captives from Judah, whom my father, the king, brought from Judah? So ibig sabihin, ito, anak pala ito ni hindi ako nagkakamali, anak to ni Nebuchadnezzar. So ito po, mga kapatid, nabalitaan niyo yung kagitingan, yung kagalingan po ni Daniel at that time, mga kapatid. So sa madaling sabi po, si Daniel daw po ay may nakaka-interpret ng panaginip, nakakapag-interpret ng mga himala, o sabi na yung message ng ating Panginoon. So, sa madaling sabi, he did not have, sa madaling sabi dito, pina-interpret sa kanya. O sige, interpret mo sa akin. In other words, verse 14, sabi rito, and I have heard of you that you give interpretation and explain enigmas. Now if you can read the writing and make known to me its interpretation, you shall be clothed with purple and have a chain of gold. Ikaw ay susuotan ng purple na damit, ibig sabihin royal robe. So ikaw ay pararangalan ngayon. Pararangalan ka kapag nabasa mo ito at na-interpret mo, ibig sabihin ng nakasulat sa pader na ito. Ikaw ay pararangalan at higit sa lahat, bibigyan ka ng ginto, ng chain of gold sa iyong leeg, and shall be the third ruler in the kingdom. Magiging pangatlo ka sa hari, pangatlo sa kaharian na ito. Magiging pangatlong ruler ka, pangatlong pinakamataas na tagapamahala sa bansang ito. Then Daniel answered and said before the king, let your gifts be for yourself and give your rewards to another. Yet I will read the writing to the king and make known to him the interpretation.
So sa madaling sabi po, ito pong si Daniel po ay hindi po nagpapabayad o hindi po nagpapasuhol po mga kapatid. He did not have debt of gratitude sapagkat yun po ay ayaw niya magkaroon ng utang na loob dito po sa hari. He did not ask any favor from anyone, which basically is the cause of compromising. So in other words, kung siya'y pumayag, makikipagkompromiso sa rito sa hari mga kapatid. Pero ganun pa man, binasa pa rin niya kung ano yung nakasulat sa pader at sinabi niya interpretation nito. Unless it is willingly given to you, yung bagay na ito, and only from godly person, walang problema. But in Daniel's case, mga kapatid, though it was voluntarily offered to him by the king, yet he still rejected it, mga kapatid. So katulad ng Pangulo natin, kung ako naalala noon, bago pang mag-eleksyon, no? Itong si President Duterte, meron po nag-o-offer sa kanya ng tulong, may mag-finance sa kanya. Tinanggihan niya sapagkat ayaw niya makompromise siya. Ayaw niyang makukompromiso dahil dalang araw magkakaroon siya ng utang loob at ibabalik niya yung itinulong nito sa kanila. Kaya sa madaling sabi po, pinipili niya, ni-scrutinize niya kung sino yung pwede niyang tanggapin at hindi pwedeng tanggapin. So likewise, ito rin po si Daniel, mga kapatid, hindi niya tinanggap yung kabayaran, no, kapalit ng kanyang pag-i-interpret ng message na meron doon sa wall, mga kapatid. Unless the person is godly and you have no choice talaga, mga kapatid, okay, tanggapin ninyo. But most of all, the main reason is, itong pinakarason talaga ni Daniel. Daniel chapter 6 verse 23, Now the king was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den and no injury. Ito yung istorya natin kanina. Ito si King Nebuchadnezzar, si King Nebuchadnezzar ba to o si Darius? Sa madaling sabi po, so Daniel was taken out of the den and no injury whatever was found on him because he believed in his God, mga kapatid. So sa madaling sabi po, nung inangat na ngayon, bago iangat, mga kapatid, andun po, mga kapatid, nakita po si Daniel, ni galos na po ay hindi nakitaan ng galos po. Ito pong si Daniel, nung siya'y inihaon o itinaas mula doon sa balon na punong-puno po ng mga leon. So Daniel believed, yan ang isa sa mga rason bakit siya nakasurvive. He believed in God and by fearing to disobey God. Yan po ang isa sa mga rason kung bakit po siya iniligtas ng ating Panginoon. Sapagkat ito si Daniel po, walang kinatatakutan kahit mamatay siya, mga kapatid. Takot siyang i-disobey ang ating Panginoon. That means, the only fear that he had at that time was to disobey God, which make him innocent before God and men. So I hope, mga kapatid, sana po sa mga oras ito, nakuha niyo message ng ating Panginoon. Ayaw na Lord na meron tayong takot sapagkat alam niya, pag may takot tayo, hindi tayo makakakilos, magiging unproductive po tayo. At higit sa lahat, mga kapatid, maging ang power ng Lord ay magiging powerless, mga kapatid, sapagkat nandun po yung takot sa atin. Yung takot po, pagpapakita po ng wala kang tiwala sa Diyos at wala sa inyong kapayapaan ng ating Panginoon Diyos na buhay. And I hope sana, mga kapatid, na sa gitna ng pandemyang ito, dapat maging cool lang tayo. Maging relax lang tayo. Na kahit na ipaintulot ka na, Lord, so be it, walang problema. Kahit ihulog mo ako sa balon ng leon, kahit magkaroon ako ng maging positive ako sa COVID-19 ito, sa virus ito, walang problema. Sapagkat alam ko, inosente ako sa mata ng Diyos, inosente ako sa mata ng tao, walang problema. Kung itong kapalaran na bibigay ng Lord sa akin, so be it. So ibig sabihin dito, maging matapang po tayo sa lahat ng bagay po. And I hope sana, meron po tayong natutunan sa araw na ito. And God bless po. Now, before anything else, unang-una sa lahat, gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Hindi rin makakakilos ang ating Panginoon unless na ikaw ay walang gospel sa puso po natin. Pag wala ang gospel po, na ating pong sabihin na natin na siyang tunay na nagbibigay ng kaligtasan sa atin. Sabi ng Lord, unless a man be born of water and of the Spirit, he or she cannot enter into the kingdom of God. Take note. Itong mga calamities nito, isa na po itong mga palatandaan na talagang malapit na babalik ang ating Panginoon. And before anything else, mga kapatid, siguro kaya pinahintulutan ng Lord na marinig mo ito, itong message na ito, para iparating sa iyo na gusto ng ating Panginoon na pati ikaw, gusto ng Lord na mailigtas ka. Gusto ng Lord na pati ikaw ay mapunta sa langit po. Ang sabi nga rito, mga kapatid, sa Acts chapter 2 verse 38, no? We must 1 Corinthians 15 verse 1 to 4. Christ died for us,
Namatay ang ating Panginoon para sa ating po mga kasalanan. Pangalawa, ang ating Panginoon ay inilibing alang-alang po sa ating mga kasalanan din po. At sa ikatlong araw, ang ating Panginoon po ay nabuhay na magmuli ang ating Panginoon. Katambos po yan mga kapatid. Ito yung gospel ng ating Panginoon. Namatay siya, nilibing siya, at nabuhay na magmuli. Itong kailangang mangyari po sa atin. Kailangan mamatay tayo sa ating kasalanan, kailangan ilibing din tayo sa ating kasalanan, at kailangan mabuhay tayo na tayo po'y bago ng nilalang sa harapan ng ating Panginoon. Ang tanong, ano dapat natin gawin? Kailangan ba tayong mamatay din? Literally, hindi po yan ang ibig kong sabihin mga kapatid. Ang gusto ng Lord, sabi rito kay Peter mga kapatid, Acts 2:38, we must repent and we must be baptized in the name of Jesus Christ, for you shall receive the gift of the Holy Spirit. So, ibig sabihin niyan, pag ikaw po ay gusto mong mapa sa iyo ang gospel ng ating Panginoon, si Kristo po yung namatay, so kinakailangan tayo po yung mamatay sa kasalanan din po natin. Ibig sabihin niyan, hindi ibig sabihin magpapakamatay po tayo. Pag gusto mong mamatay ang iyong kasalanan, unang-una dapat mong gawin ay mag-repent ka sa iyong kasalanan. Pag ikaw ay nagre-repent, para mong pinapatay ang iyong kasalanan. So, ibig sabihin nun. So, Christ was buried. Pangalawa, sabi rito, si Kristo daw po ay inilibing. So, kinakailangan din po, pag may inamamatay, kinakailangan may ililibing. So, tayo po namatay tayo sa kasalanan, kailangan ilibing ka rin. Hindi literal, ililibing ka sa lupa. Kinakailangan ilibing ka sa tubig po mga kapatid. Sabi rito, we must be baptized. Ang sabi ni Peter, we must be baptized in the name of Jesus Christ. Sa pangalan ni Kristo po mga kapatid. Kinakailangan magsisi ka sa iyong kasalanan, pinapatay mo kasalanan mo. Pangalawa, inililibing mo kasalanan mo sa pamagitan po ng water baptism in the name of Jesus Christ. At pangatlo, we must receive the gift of the Holy Spirit. And you shall receive. Yung po ang ibig sabihin dito mga kapatid. Unless na meron ka na ito, hindi mo kaya na sabihin natin maging matapang po sa mga nangyayari sa panahon ngayon mga kapatid. Kasi natatakot ka, baka may mangyari sa iyo, natatakot ka kung mapunta ka sa impyerno, natatakot ka. Pero pag ikaw punong-puno ka ng gospel ng ating Panginoon, nasa iyo kapayapaan kahit anong mangyari sa iyo. Wala kang problema mga kapatid. Andun pa rin ang katapangan sa inyo, hindi ka nagwo-worry po mga kapatid. Na para doon sa mga kapatiran natin o sa mga bisita natin o maging sino man nakikinig ng programang ito, gusto magpabaptize po mga kapatid, basahin nyo na lamang po ang telephone number dito po sa ibaba na ito at kontakin nyo lamang po si Pastora Baby at anytime po, pwede po namin kayong schedule po for baptism para kayo po ay sigurado po na aakyat sa kaharian ng ating Panginoon. Take note, hindi ako may sabi niyan. Ang sabi ng Lord, maliban ang tayo ipanganak sa tubig at sa Espiritu. Ito na po yung tubig, mga kapatid, na sinasabi. Water baptism. At sa Espiritu, mga kapatid, Holy Spirit baptism din po, mga kapatid. So, tatlo susi ng papuntang langit po, mga kapatid. Una, magsisi sa kasalanan. Pangatlo, ikaw po ay magpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon. Pangatlo, ikaw po ay tatanggap ng kaloob mula sa Santo Espiritu Santo. Now, doon po sa mga gusto pong tumanggap nito, mangyari lamang po, sumunod po tayo sa maikling panalangin ito. Iyuko po natin ang ating mga mata, ang ating mga ulo, pikit natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating mga kamay, tanda po ng pagsuko po natin sa ating Diyos na buhay. Amang banal na nasa langit, sa oras na ito, patawarin mo po kami sa lahat ng aming kasalanan. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa aking kasalanan. At sa ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang Diyos na buhay, at hinihiling ko mula sa oras na ito, ikaw nawa ang magmaneho ng aking buhay, Ama. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa nag-isang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. In Jesus' name. Yan po mga kapatid. So ulitin ko ulit sa mga tao pong gusto magpabautismo at tumanggap ng gospel ng ating Panginoon at sabihin natin, maging matapang sa darating na mga calamities, andun paghaharian ka pa rin ng kapayapaan ng Diyos na buhay. Yan lamang po mga kapatid. Basahin po natin ang telephone number at kontakin nyo lamang po si Pastora Baby para i-schedule po kayo sa water baptism po. So God bless po and to God be the glory po mga kapatid. So mga kapatid, napakinggan po natin ang mensahe ng ating po beloved Pastor Danny. So napapanahon po na talagang ang kanyang mensahe sa mga oras na ito o sa kapanahunan po natin sapagkat ang pamagat po ay walang kinatatakutan. So ikaw po ba kapatid, wala ka po bang kinatatakutan? Katulad po ni Daniel, no? Inihulog po siya sa maraming layon pero hindi po siya natakot. Sabi nga po ni Gasgas o Galos, wala po nangyari po sa kanya. Pero sad to say, marami pa rin po ang mananampalataya na takot. Why? Sa swab test pa lang po, malalaman na po eh. Di ba po ba, mag-isa swab test ka, nanginginig na, natatakot na. Dahil daw po, kumbaga, sinusundot tayo.
parang pati utak daw po sinusundot. Kaya po yung iba talagang takot na takot po pagdating po sa swab test po. Lalo na pag naghihintay pa ng result. Yun na po, nandun na po yung kaba. Ako ba'y na negative o positive? So yun po, nag-iisip po tayo na yung takot, nandun na yung fear po sa atin, mga kapatid. Kaya tayo pong mga Kristiyano po, dapat po, wala rin po tayong takot po. Kasi pag nakikita ni Satan po na takot tayo, lalo tayong tatakutin. Amen po ba? Kung ano po yung iniisip po natin, yun ka. Kaya po, mga kapatid, alisin po natin sa isip po natin yung takot po. Ilagay po natin sa puso natin na ang Diyos po nasa sa atin po at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Isipin mo kung ano po yung mga sakit na nangyayari sa paligid mo. Wala po yan, baliwala po yun. Yung COVID nga po ngayon, baliwala na po, di po ba? Very common na lamang po yan. Kaya pa sabihin mo, oh come on. Kaya kung ano man yung sakit na nandyan sa paligid mo, kung ano pa yan, kamatayan pa man yan, ay pag-pray mo lang sa Lord. Basta as long as tayo po, nasa Panginoon po tayo mga kapatid, dapat yung, nandun po yung fearless po sa ating lahat bilang Kristiyano po. At nandun po yung brave po tayo. At habang may Diyos, tandaan po natin, wala ka dapat kinatatakutan. Amen? So mga kapatid, dadako po tayo ngayon sa ating po pagbibigay sa ating Diyos na buhay. Buksan po natin sa Genesis chapter 8, verse 20 to 21. Then Noah built an altar to the Lord, and took of every clean animal and every clean bird and offered burnt offering on the altar. Verse 21, and the Lord smelled a soothing aroma. Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sake, although the imagination of a man's heart is evil from his youth, nor will again destroy every living thing as I have done. Purihin po ang talatang binasa po natin. Ang istorya po dito, yung sa verse po ay about Noah, na kung saan after na nagalit ang Panginoon ay nagkaroon ng delubyo. At siya at ang kanyang pamilya lamang at ang mga hayop ang naligtas ng Diyos sa pamamagitan ng arko po. So makita natin kung anong ginawa ni Noah after ng delubyo. Siya ay naghandog sa ating Panginoon. At sa paghahandog niya, nakikita at naamoy pala yan ng ating Panginoon. Ano po yung amoy na yon? Soothing aroma sa kanya pong harapan. Kaya nakapangako ang Diyos. At ano yung pangako ng Diyos sa kay Noah? I will never again curse the ground for man's sake. Kahit napasimula pa ang kaisipan daw po ng tao ay evil na. Kaya nakapangako ang Diyos dahil sa paghahandog po ni Noah. So ngayon po, patuloy tayo maghandog sa Panginoon. Dahil ito po yung nagdudulot po pala ng kabutihan sa ating lahat. Minsan nakapangako ang ating Panginoon na hindi natin alam kung ano po yung pangako na yon sa bawat pamilya, sa bawat isa po sa atin. Amen? So ito po ang paraan naman po para po tayo makapagbigay ng handog sa gawain ng Lord. So sa monitor po, makikita po natin dyan na kung meron po tayong mga bank account, maaari po tayong mag-download through your gadget po ng Benefit Pay. Then makikita po natin sa inyong monitor kung paano po mag-send ng inyong mga tithes and offering. Diyan po sa monitor po, makikita po natin. At kung wala naman po tayo ibang ways or benefit, bank account, pwede po rin namin pick upin po yan sa lugar po ninyo, schedule po natin. Kung wala po tayong mga sasakyan. Same po sa ibang satellite churches po sa Dubai, Qatar, ibang kapatiran po na nakakausap ko po. Ganun daw po yung ginagawa nila sa pagbibigay sa ating Panginoon. Kinokolek na lamang po nila. Amen po. Dahil po iba, mahirap po, napakalayo, walang sasakyan. So, kung wala naman din po tayong o meron naman tayo sasakyan, may time po tayo, pwede naman po kayong dumalaw po sa church para ibigay po niyo yung mga kaloob po ninyo sa ating Panginoon. Amen po. So marami pong ways mga kapatid. I-send nyo lang po sa grupo natin kung meron po kayong gustong ihandog sa ating Panginoon at makikita po natin po doon yung pagbibigay po natin sa ating Lord. So marami pong kapamaraanan po talaga. Kung meron po tayong ipasasalamat o magpapatotoo sa harapan ng ating Panginoon,
pwede po tayo magpadala po ng maikling video po at isend po natin kay Brother Justin o sa akin po sa WhatsApp po para maisama po natin sa susunod po na gawain po natin at andun po mai-glorify po natin ang ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating po mga patotoo po at pasasalamat para sa Kanya. So yun lamang po, tayo po'y manalangin po sa ating po pagtatapos. Purihin po ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat po aming Panginoon. Diyos, napakabuti mo po sa amin lahat. Sa kahit na ganitong paraan, ay binibigyan mo po kami ng sufisyenteng paglilingkod. Sa inyo po, sufficient po sa aming lahat ang mga bagay na itinuturo mo po para sa amin, Lord. Ama, kaya naman po, papasalamat po kami sa walang sawa mo pong pag-iingat sa aming lahat. Palakasin mo po ang mga anak mong nanghihina, Ama. At kung may karamdaman man ay pagalingin mo po sila, Lord. Ilayo mo po kami sa mga viruses, O God, na sa paligid po namin, Panginoon. Pagpalain mo din po kami at bigyan ng mga trabaho ang mga nawalan ng trabaho, Lord God. Pagpalain mo din po ang mga kumpanya, Panginoon, na pinagtatrabahuan namin, Lord. O ng iyong mga anak, Panginoon, upang patuloy kaming makatulong sa mga gawain mo. At sa kapwa po namin po, Panginoon, na nangangailangan. Salamat po muli ito, aming samot dalangin sa nag-iisang pangalan at matamis na pangalan na walang iba kundi si Jesus. So mga kapatid, inaanyayahan ko po muli kayo sa susunod na Biyernes po, makita-kita po tayo muli. God bless you all po.